Good morning mga kaigsunan. Ako si Joshua Tamayo at ito ang Joshua Ministry. Kung papansinin natin, medyo matagal-tagal na ako hindi nakapag-upload dahil sobrang busy talaga at marami akong pinag-aaralan at marami din akong pinupuntahan. So, at least, andito naman tayo, nagkaroon tayo ng time para naman dahil meron akong gustong i-share sa inyo. Gusto akong share sa inyo na ito ay pinakamagandang aral at dapat nating malaman at dapat nating maintindihan at dapat nating intindihin at dapat itong video na ito dapat ito mapanood at dapat ito ay mapanood mismo ng lahat, no? Bakit? Dahil ang gusto kong ihatid sa inyo na topic ay about dito sa mga Romano. Ayan ha, huwag kayong mabibigla. About dito sa Romano, sa mga taga-Roma. O ito, pansinin natin. Magkaiba ang Roma at Romano. Anong pinagkaiba nila? Kasi ang Roma, lugar yan siya. Ang Romano, tao na yan siya. Yan ang papansinin natin. Alam nyo mga kapatid, ang gawain ng Romano o ang gawain ng Roma mga kapatid, hindi basta-basta. Alam nyo ang gawain ng Roma? Mangungubkob yan sila. Ang mangyayari, kukunin nila yung yung lugar ng isang bayan, kukubkobin nila. Pag nakubkob na nila yan, bakit nila kukubkobin? Kasi ang gusto kasi nila kunin nila yung loob ng tao, tapos yung pananampalataya, dapat sila ang sasampalatayanan. Sila yung sasambahin. Kaya di ba yung papansinin nyo pagdating sa mga pare? Nagkakaroon ng bahay-bahay doon sa kanilang iglesia. Ngayon, pag pupunta ka doon, sasabihin mo kay Father yung mga kasalanan mo, kung papansinin natin mga kapatid, privacy. Privacy yung sasabihin mo ng mga kasalanan mo, privacy. Dapat sa Panginoon mo lang sasabihin. Bakit? Panginoon lang ang dapat makaintindi at makarinig niyan. Bakit? Siya ang magpapatawad ng inyong mga kasalanan. Nating mga kasalanan. Hindi si Father, hindi si Pastor. Yan, tatandaan niyo. Lahat ng tao, ang kapangyarihan, kayang manalangin yan. Kayang manalangin ng lahat ng tao. Kaya papansinin natin, hindi tayo lalapit dapat kay pastor, hindi dapat tayo lalapit kay layman, hindi tayo dapat lalapit doon kay elder, hindi dapat tayo lalapit doon sa pare. Idiretso na natin. Direct na tayo sa Panginoon. Hindi natin kailangan ng mga ganyang hindi porket nag-aral sila ng pagkapastor, hindi porket nag-aral sila ng pagkapare nila. Hindi porket may aral kami sa Biblia, kami mga layman, sa amin na kayo lalapit. Pwede kayong lumapit sa amin kung meron kayong mga katanungan. Sasagutin namin yan mga kapatid. So, isa sa ating pag-uusapan ngayon about dito sa mga Romano at sa mga Roma. Kung papansinin natin, iba na ang nangyayari. Iba na ang nangyayari. At iba na ang utos na sinusunod. Bakit? 10 Commandments. Nawala na ang 10 Commandments. Sabi, huwag kang gagawa ng anumang larawan upang iyong sambahin. Ang nangyayari, marami na. May maliit hanggang palaki ng palaki. So, yan ang dapat nating isipin at malaman. Lalong-lalo na dito sa ikapitong araw. Ito po dagdag ko lang. Ang ikapitong araw, hindi po yan linggo. Kaya marami akong napuntahan at pag ako'y nagsasuggest na ng itong araw ng Sabat na ito at tinatanong ko sa kanila, para sa inyo po ba? Ano nga ba itong araw ng Sabat na ito? Tapos sinasabi, linggo. Ano ba naman itong mga Sunday keeper? Linggo ang sinasabi na ang ikapitong araw? Pagka na lang. Ito mga kapatid. Sabi sa Biblia, dito sa
Exodo 20 ng talatang 8. Alam na ito ng lahat eh. Sa English nito, remember the Sabbath day to keep it holy. Ayon sa Tagalog, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Pero kung papansin natin, ano nga ba itong Sabat na ito? Dagdag ko ito ha. Ay ano nga ba itong Sabat na ito? Unang araw ba ito? Sabado ba ito? O unang araw ba ito? Ito ba ay linggo o Sabado? Basahin natin dito ayon sa Biblia. Genesis 2. O ito ha. Bali, dagdag ko lang ito. Ito. 2:1 hanggang 3. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin at pagkasiya'y pinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang ginawa, kanyang nilikha at ginawa. So kung papansinin natin, ang nag-utos nito ang Diyos Ama. Naalalahanin mo ang araw ng Sabat. Bakit? Siya na unang naging halimbawa eh. Nuruin mo, binasbasan niya tapos ipinangilin niya pa yung araw ng Sabat. Kasi yan yung natapos yung madlang gawang ginawa niya eh. Kaya sa ating mga Kristiyano, dapat natin i-apply ito. No? Kailangan sa isang loob ng sanlinggo, meron tayong isang araw na pahinga. Bakit? 6 na araw binibigyan tayo ng Panginoon para gawin ang lahat ng ating gawain, ngunit sa ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ay anong haba itong Sabat? Kung papansin natin mga kapatid, di ba? Si Jesus Christ, maraming nakakaalam nitong kwento na ito. Si Jesus Christ namatay, Friday eh. I-araw ng pamamahinga. Malapit na. Malulubog na yung araw. Pag lubog kasi ng araw, araw na ng pamamahinga. I-Friday siya namatay. Pero yung araw na nung Sabado siya. Araw na ng Sabado na dapat ilibing na nila ng Friday pa lang ng hapon, dapat ilibing na nila. So, kung papansinin natin, araw na ng pamamahinga yun. Malapit na ang araw ng Sabat. Inilibing na nila si Jesus Christ. So, si Jesus Christ, patay pa sa libingan araw ng Sabado. Kasi Friday siya namatay, so Sabado siya na, Sabado, patay pa rin siya. So, Linggo, doon siya nabuhay. So, kung papansinin natin, ang ganda eh, mas malinaw, mas klaro. Kung papansinin natin mga kapatid, kung bakit hindi nabuhay si Jesus Christ sa araw ng Sabado, dahil sinasabi sa Biblia, adlaw, kung sa Bisaya pa, adlaw igpapahulay. Sa Tagalog, araw ng pamamahinga. Kaya hindi nabuhay si Jesus Christ ng Sabado kasi araw ng pamamahinga. Pamamahinga siya. Kasi tignan nyo kung papansinin nyo mga kapatid, meron ako ditong Bible eh. Ito Bible. Bible is Catholic version. Tignan nyo ha. Catholic Trade School yan. Ayan ha. Tignan nyo. Catholic Trade School. Tignan nyo ha. Alam nyo yung sa Bisaya version lang ito eh. Yung alam nyo mga kapatid, si Jesus Christ, kasi inutos ng itong Ama eh. Inutos ng Diyos Ama na sa ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Inutos ng Ama. Ngayon, sa kapanahonan ni Jesus Christ, ipinagpadayon pa ito, ipinagpatuloy niya pa itong araw ng Sabat na ito eh. Basahin natin ang Marcos 4, ang Lucas 4. Ito. Bagong tipan ito ha. Hindi ito, bagong tipan ito mga kapatid. Lucas 4. Ito yung sinasabi niya. Lucas 4:16. Og miadto siya sa Nazaret, ang lungsod nga iyang gidak-an, og sumala sa iyang batasan. Misulod siya sa sinagoga sa adlaw nga Sabado, og mutindog siya aron sa pagbasa. Klaro Sabado. Pakita ko ha. Ay, medyo malabo. Sabado yan Sabado. Kaso lang, medyo malabo talaga mga kaigsunan. Hindi nyo maklaro.
Pero sige lang good, kay picturean na ako o ibutang na ako diri sa baba. Araw ng Sabado. So sulod na ta sa mga Romano. Sulod na sa mga Romano. Ang Romano mga kaigsuunan, hantod sa kapanahunan natin ngayon, hanggang doon sa Biblia, ang mga Romano, ganun at ganun pa rin ang ugali. Ang gawain nila, kubkubin ang isang lugar. Kubkubin ba? Kubkubin. Kumbaga, kubkubin nila. So, mangyayari, kapag nakubkub na nila ito, ang gusto nila kasi nilang mangyari, kaya kinukubkub nila yung isang lugar. Dahil gusto nila lahat ng mga tao doon sa kanilang mananampalataya. Sa kanila susunod. Iayaw ng Panginoon. Kasi puro kaugalian eh. Ito, baka sabihin nyo, puro na lang ako salita. Sige. Magbigay tayo ng mga talata. Hindi ako babasa ng kahit anong aklat. So, Biblia ang babasahin ko. Biblia ho ang babasahin ko. Ito ang gawain ng mga Romano. Mangungubkub sila ng lupa. Ayon sa Juan 11. 11:48. Juan 11:48. Basahin natin ng Juan 11:48. Nalagpas tayo. Juan 11. Ito, 48. Ito ang sinasabi dito. Kung siya'y ating pabayaan, gayon ang lahat ng mga tao ay nagsisisampalataya sa Kanya. Ito at magsisiparito ang mga Romano at pagkukunin ang ating kinaroroonan o yung lugar na ito at gayon din naman ang ating bansa. Yan ang una-una nilang gagawin. Mangungubkob yan sila para gawing alagad o parang gawing sunod-sunuran sa kanila para mas lumago or sila na nang nakakaalam niyan mga kapatid. Siguro dahil lang siguro sa salapi, kaya ayaw nila ng Sabado eh. Ayaw nila ng Sabado. Bakit? Biruin nyo ba naman magmimisa ka 1 oras, 2 oras, 3 oras, sasamba ka sa Panginoon? Hindi sinasabi ng Panginoon na sumamba ka lang sa Kanya ng 1 oras, 2 oras, 3 oras. Tapos mali pa sa ikapitong araw, sa unang araw pa, ang ikapitong araw, Sabado. Sabado yan siya. Pansinin natin, utos ng Panginoon hanggang sa paglubog ng araw. Sa araw ng Sabat yan mga kapatid, hanggang sa paglubog ng araw, kailangan sasamba tayo sa Panginoon. Buong araw yan siya. Hindi yung sisimba ka, 1 oras, 2 oras, kalahating oras, tapos bubukas ka na agad ng tindahan mo, pag ka na lang. Tapos nagtatrabaho ka na agad. Sabi nga ng Panginoon, huwag kang gagawa ng anumang gawa sa araw ng Sabat, sa ikapitong araw. So yan ang una nilang gagawin. Mangungubkob na yan sila. Para sa kanila, gusto kasi nila, sa kanila mananampalataya ang tao, sa kanila susunod yung mga tao. So yan yung mga gawain nila mga kapatid. Ito pa ang mga gawain ng mga Romano. Basahin natin ang Gawa 16:21. Gawa 16:21. Basahin natin ang Gawa. Gawa 16:21. Sabi dito mga kapatid, sabi dito sa 21, wala pang tanda yan, hindi ko nilalagyan ng tanda. Etong sabi, at nangaghahayag ng mga kaugalian. Ito, mga kaugalian ang pinagpapahayag nila. Hindi na ito kaugalian ng Diyos eh. Hindi na ito kaugalian ng Diyos. Ang kaugalian ng Diyos, araw ng Sabat, sumasamba ang Panginoon. Itong si Jesus Christ, sumasamba sa kanyang Diyos Ama. Pumapasok yan siya ng araw ng Sabat sa sinagoga. Ito ipagpatuloy natin. At nangaghahayag ng mga kaugalian. Hindi matuwid, kita mo? Hindi matuwid nating tanggapin. Hindi dapat nating tinatanggap, yung ganitong klaseng kaugalian. Maraming kaugalian mga kapatid eh. Ang mga kaugalian, biruin mo ba naman may araw ng patay?
pagka na lang may araw ng patay, yung bang pagbibigay pugay daw sa mga patay. Tapos yung Biyernes Santo, yan mga kaugalian, wala na kay Jesus Christ yan eh. Wala na sa Panginoon yan eh. Yung kaugalian na, kaya yung Seventh Day Adventist, walang Pasko. Bakit? Wala namang mababasa sa Biblia na December eh. Sabi, taglamig. Maraming araw na taglamig mga kapatid. Kahit ngayon nga, taglamig eh. Di ba? Alam nyo mga kapatid, ang tunay na araw, kaarawan ng Panginoon, ay araw ng Sabat yan. Every Sabat, nagbo-birthday ang Panginoon. Every Sabat. Kaya kong patunayan yan. Nagbo-birthday ang Panginoon every Sabat. Bakit? Kasi kaarawan niya itong Sabat eh. Sabi niya, ipangilin ninyo ang aking mga kaarawan. Yung aking mga Sabat. Kaya every Sabat, birthday ng Panginoon. Yan ang tunay niyang kaarawan. Hindi pinanganak si Jesus Christ, walang sinabi doon na December yun eh. Taglamig naman yun mga kapatid. Maraming araw na taglamig. Eto, basahin na natin ng buho para mas natin ha. Sabi sa 21, at nangagahayag ng kaugalian, hindi matuwid, nating tanggapin o gawin, palibhasay tayo'y Romano. Kita mo? So, ibig sabihin, hindi tayo kung papansinin natin, di ba, sa kay tawag dito, papansinin natin doon sa hula. Sa hula ni Daniel 2, about doon sa ribulto. Di ba, ang pagkasunod-sunod nun, no? Kapatid, yung pagkasunod-sunod nun, Babylonia, Grecia, Medo-Persia, Roma. So, di ba, papansinin mo, pinaka-ilalim na yung Roma. Ang Roma, eto na. Kasi mga kapatid, kaya sinabi doon na palibhasay tayo'y mga Romano. Bakit? Kasi nasakop tayo sa Roma eh. Nasasakop tayo sa Roma. Ang Roma matindi. Tapos grabe kung ano-ano ng kaugalian ng kanilang ginagawa. Wala nang kabuluhan ng pagsamba nila sa Panginoon eh. Biruin mo, puro na lang iba-iba yung kanilang mga hindi na utos ng Panginoon yung kanilang ginagawa. Hindi na utos ng Panginoon ang kanilang ginagawa. Sabi, huwag kang gagawa ng anumang larawan, pero gumawa. Sabi, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, sa larawan, kawangis sa langit sa lupa, ginawa. Sabi, huwag babanggitin ng pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, ginawa pa rin. Puro na lang, ay Diyos ko, konting kibot lang, Diyos ko. Huwag ka na lang. Tignan nyo mga kapatid ha. Ang una nilang ginagawa, kinukubkob nila yung lugar. Sumunod nilang gagawin, ikanilang ipapangaral ang mga kaugalian. Kaugalian. Anong kaugalian ito? Ito, basahin natin ngayon ang Marcos 7. Basahin natin ang Marcos 7. Ito ha. Marcos 7, 7, 8 hanggang 8. Datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Kita niyo yun mga kapatid? Utos ng tao yung yung alimaw, yung mga kapatid, Biyernes Santo bukas, utos na ng tao yan eh. Mga kapatid, araw ng mga patay. Iutos ng Romano yan eh. Utos na ng Romano. Wala na sa Panginoon yan. Na ipagdiriwang araw ng mga patay. Wala na sa Panginoon yan na kailangan pumunta-punta doon sa mga sa libingan para lang wala. Alam nyo mga kapatid, ang patay, wala na yan siyang nalalaman. Kahit basag-basagin mo yung mga bungo-bungo o mga buto niyan, sa pagdating ng Panginoon, mabubuo at mabubuo yan. Ito, plaster. Yan ang pangalawa nilang gagawin. Tapos ito sa 8. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos. Kita ninyo? At inyong pinanghahawakan ang salit-saling sabi ng mga tao.
Yan ang matindi pinanghahawakan ng mga tao. Ang mga kapatid, magresaryo kayo. Sabihin nyo, Baginoong Maria na punuan ka ng grasya. Bot na mga kaigsunan. Wala na gid na diri sa Biblia ang gitudlo sa pag-ampo sa Ginoo. Nakabisaya na punta. Nakabisaya na tayo. Magtagalog lang tayo mga kapatid. Ang tinuro dito sa Biblia about sa panalangin, hindi Santa Maria, ina ng Diyos. Hindi iyan gituro ng Panginoon. Ang gituro niya na panalangin, kung papansinin natin dito sa Mateo 7, ang kanyang panalangin, eto, Mateo 7, masahin natin para mas maintindihan natin mga kapatid. Baka sabihin nyo, gumagawa na lang ako ng mga salita-salita kasi. Ito, Mateo 7. Ito yung kanilang panalangin. Mateo, ito, 6 pala. 6 ng 9. 9 hanggang 13. Ito sabi dito. Ito sa 9. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ito ang tinuro ng Panginoon na panalangin. Ama naming na nasa langit ka, sambahin nawa ang ngalan mo. Dumating nawa ang kaharian. Kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At pagpatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. Ito. At huwag mo kaming ihatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalhatian magpakailanman siya nawa. Sapagkat kung ipagpatawad ninyo, ito na sa 13, tapos na. Hanggang diyan lang yan siya mga kaigsunan. Yan ang tinuro na panalangin. Hindi yung Santa Maria, ina ng Diyos. Ba't mo pa ipapadaan kay Maria? Si Maria wala sa langit Kaya kong patunayan yan. Si Maria wala sa langit. Nandito yan siya sa lupa. Mga kapatid, sa totoo lang, wala pang patay na nakakapunta sa langit hanggang sa kapanahonan ng Jesus Christ. Walang nakapunta. Maliban kay Enoch, kay Elijah, kay Moses. Si Moses nga, nakaranas ng kamatayan bago kinuha, bago pinunta roon sa kung hindi pa siya kukunin ni Satanas, yung bangkay niya, hindi siya kukunin ng Panginoon, hayaan dito sa lupa para makapagpahinga ng So kung papansinin natin mga kapatid, ang patay, wala yan, yung kaluluwa niyan, hindi yan pagala-gala. Nandoon yan sa libingan. Hindi yan, ayon sa Biblia, hindi yan totoo na sinasabi ninyo na ang mga patay ko naglalakad-lakad, yung mga kaluluwa, naglalakad-lakad diyan, binabantayan tayo. No, hindi yan ganyan ang turo ng Panginoon. Kaninong turo yan? Sa mga Romano na nagtuturo ng kamalian. Nagalagot na ko ba? Sa mga pagano yan, mga kapatid. So kung papansinin natin, matindi ang sakripisyo. Pansinin na lang natin yung history ni Pablo. Alam nyo, yung Romano, grabing higpit niyan, mga kapatid. Ang Romano, matindi yan. Hindi basta-basta ang mga Romano. Si Saul, na dating mamamatay ng Kristiyano, tanda ng kanyang pagbabalik sa Panginoon at paglilingkod niya, pinangalanan siyang Pablo. Si Pablo, kung papansinin nyo, yung kanyang sakripisyo, mga kapatid, yung kanyang sakripisyo para lang makapangaral ng salita ng Panginoon doon sa loob ng Romano, dahil napakahigpit ng Romano sa mga tao. Pero inyo, pinapasamba ba naman sa rebulto? Tignan nyo mga kapatid ang sakripisyo na ginawa ni Pablo na sakripisyo.
Napakatindi. Halos mapaiyak ako nito. Basahin natin ang gawa. Gawa 22. Gawa 22. Ito ang kanyang Gawa 22. 25, 26 hanggang 27. Ito siya. Tignan nyo ha. At nang siya'y kanilang nagapos na ng mga panaling katad. Kasi sinakop na ng Romano, di ba? Kung papasin natin, sinakop ang Romano, mananakop na yan siya. Isinakop niya na yung mga lugar. Ngayon, itong si Saul, itong si Pablo, ginapos nila. Nung ginapos nila itong si Pablo, anong nangyari? Eto ha, nung ginapos nila si Pablo. At nang siya'y kaniyang magapos na ang mga panaling katad, ay sinabi ni Pablo sa senturyong nakatayo sa malapit. Itong senturyong na ito mga kapatid, ito na yung siya yung mamamalo. Oo, yung nagpaparusa ng mga mamamalo yan siya. Ito, matuwid bagas sa iyo. Ito yung sabi ni Pablo, matuwid bagas sa iyo na hampasin ang isang taong taga-Roma na hindi pa nahahatulan. Kita mo mga kapatid? Itong si Pablo, hindi ito siya taga sa ibang lugar. Kundi ito siya, taga Tiro. Taga Tiro, malayo yun eh. Malayong lugar na yung sa Roma eh. Ay, tinignan ko yung mapa kasi, pagtingin ko sa mapa, inaral ko. Napakalayo mga kapatid. 1,000 siguro, hindi ko, siguro mga aabutin ka ng mga 10 araw. 10 araw na lakaran. Una, wala pang sila sa mga sasakyan noon. Mga karo-karo lang. Di patay, kawawa yung kabayo niya, mga alaga niya. Kita mo? Sabi niya, matuwid baga sa iyo na hampasin ang isang taong taga-Roma na hindi pa nahatulan. Di ba? Parang dito pa lang, parang naiisip niya ng magpanggap para makapasok yung fundamental ng Panginoon doon sa mga Roma at makapangaral siya doon sa mga Roma. Tingnan nyo, 6:26. At nang ito'y narinig ng Centurio ay naparoon siya sa Pangulo, Kapitan, at sa kanya'y ipinagbigay alam na sinasabi, ano baga ang gawain mo sapagkat ang taong ito ay taga-Roma. Ito ha, tingnan niyo sa 27. At lumapit ang Pangulong Kapitan at sinabi sa kanya, sabihin mo sa akin, ikaw bagay taga-Roma? Ikaw bagay taga-Roma? Ito, nagsinungaling si Pablo. At sinabi niya, oo. Kita niyo yung sakripisyo, una pa lang nagsakripisyo na si Pablo. Nag-oo siya eh. Kahit alam niya sa sarili niya na hindi siya taga-Roma, taga-Tiro siya. Tingnan niyo, pansinin niyo mga kapatid, no? Doon sa pagsisinungaling ni Pablo na sinabi niyang, oo, itinanong siya, ikaw ba'y taga-Roma? Itinanong siya, sabi niya, oo. Pero wag kayo. Dahil yung pagsisinungaling ni Pablo, hindi siya nagsinungaling sa Diyos Ama, nagsinungaling siya doon sa mga taga-Roma para lang makapasok. At isa yun sa naiisip ni Pablo na ibinigay mismo ng Panginoon sa kanya na banal na espiritu para makapagsalita doon sa mga Romano. Biruin mo? Alam nyo mga kapatid, kung masama itong pagsisinungaling ni Pablo, hindi ito kinalugdan ng Panginoon, pero kinalugdan ng Panginoon si Pablo. Basahin natin ang Gawa 23:11. Gawa 23:11. Sabi dito, at nang sumunod na gabi, ay lumapit sa kanya ang Panginoon. Kita mo, lumapit na sa kanya ang Panginoon. Lumapit na sa kanya ang Panginoon. At sinabi, lakasan mo ang iyong loob.
Sinasabi niya ito kay Pablo, lakasan mo ang inyong loob, sapagkat kung paano ang pagkapatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem, ay kailangang patotohanan mo rin gayon sa Roma. Kita mo yun mga kapatid? Kasi mahigpit ang Roma eh. Isinabi ni Pablo na siya ay taga-Roma. Gusto niyang mag-share, gusto niyang mangaral doon sa mga Romano at sa mga Roma. Alam niyo ang ginawa mga kapatid? Si Pablo, binigyan pa ng mga Roma ng pinayagan na siyang mangaral. Binigyan pa siya ng bodyguard. Ito ang tandaan nyo. Binigyan pa siya ng bodyguard ng pinakamas mataas. Tignan nyo ha. Masahin natin itong Gawa 28. Dito lang tayo sa Gawa 28. Gawa 28:16. Basahin natin ang Gawa 28:16. Verse 16. Ito sabi, at nang mga kapasok kami sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang mabahay na mag-isa. Ibig sabihin itong mamahay ay ito siya, magbahay-bahay na siya. House to house. Pinayagan na siya ng mga Romano. Tapos ito pa, si Pablo, ito ulit natin. At nang mga pasok kami sa Roma, si Pablo ay pinahintulutang mamahay na mag-isa, nakasama ng kawal na sa kanya'y magbabantay. Kita mo, may bodyguard si Pablo. Pinayagan na siyang mangaral doon sa Roma kasi syempre dadagdagan yung kaalaman ng Roma, isip-isip ng mga Roma. Sige, siya naman ay taga-Roma, hayaan na rin niyo siyang mangaral. So, grabe yung pagpapanggap, sakripisyo ni Pablo. Di ba? Para lang makapangaral doon sa mga Roma. Kung papansinin natin, bakit niya ba nga ito ginawa? So, kung babalikan natin, yung Marcos 7:7. Kasi wala nang kabuluhan yung pagsamba ng mga tao na nagtuturo ng pinakaaral. Utos ng mga tao. Pero mo, tinalikuran yung kautusan ng Panginoon. As sinunod yung mga salit-saling sabi ng mga tao. Sabi, huwag kang gagawa ng anumang larawan, pero meron ng mga Diyos-Diyosan. May mga rebulto na doon. Tapos sasabihin naman, pag na-issue sa kanila, sasabihin nila, hindi naman namin sinasamba yung mga rebulto na yan. Pero kung papansinin natin, anong ginagawa? Pinupunas-punasan, hinahalik-halikan, niluluhod-luhuran. Ano ba yan? Ayan ba ang hindi sinasamba ang rebulto, kapatid? Ano ang gawain ng mga sumasamba sa rebulto noon? Niluluhuran nila ang Panginoon, niluluhuran nila ang mga Diyos nila. Niluluhuran nila. Kung papansinin niyo mga kapatid, si Pablo, basahin natin ang Roma 1:15. Pansinin niyo ang sinabi ni Pablo sa Roma 1. Ito, Roma 1. Ito, basahin natin ang Roma. Roma 1:15. Ito ang sabi. Kaya nga, sa ganang akin, ay handa akong ipangaral din ang ebanghelyo sa inyong sa Roma. Kita mo? Sabi niya, kaya nga sa ganang akin, ay handa akong ipangaral din ang ebanghelyo sa inyong sa Roma. Bakit? Kasi ang Roma kasi matindi na ang kanilang pinanghahawakan. Puro na salit-saling sabi ang kanilang pinanghahawakan. Wala yung kautusan ng Panginoon. Kaya tignan nyo mga kapatid, may dami ng mga relihiyon na lumalabas ngayon. Sa dami ng relihiyon, di ba? Walang sumunod sa araw ng Sabado. Maliban ni ining Seventh Day Adventist. Pero hindi namin sinasabi na kami ang tunay na relihiyon. Hindi namin sinasabi na kami ay ligtas na, at hindi rin namin ipinapangaral sa aming mga miyembro
na kami ay papupunta na sa langit, mga kapatid. Amin itong sinasabi sa inyo sapagkat ito ang katotohanan at ito ang totoo. Tingnan nyo mga kapatid ha. So ginawa ni Pablo ang lahat niyang makakaya para makapunta doon sa Roma. Grabe. Grabe ang sakripisyo ni Pablo. Grabe ang sakripisyo ni Pablo. Pero kung papansinin natin, kung papansinin natin ang buhay ni Pablo, ay alam niyo, nakakaiyak yan eh. Kung papansinin niyo sa una niyang history, kung paano siya naging manununod ni Jesus Christ. Ngayon, tinawag na naman siyang apostol. Apostol na ito eh. Si apostol na ito si Pablo eh. Tinawag na ito siyang apostol eh. Tignan niyo mga kapatid. Basahin natin ang Roma 1:1. Balikan natin ang Roma 1:1. Balikan natin ang Roma 1:1. Ito. Roma 1:1. Si Pablo na alipin ni Jesus Christ na tinawag na maging apostol. Kita mo? Ibinukod sa ebanghelyo ng Diyos. Apostol na si Pablo. Samantalang dati, mamamatay Kristiyano yan siya. Hindi yan siya, pamansin natin, iba kasi yung mamamatay tao at sa mamamatay Kristiyano. Bakit? Pag sinabi kasing mamamatay Kristiyano, puro Kristiyano lang yan. Pag sinabi mamamatay tao, kahit ano yan, Kristiyano, Muslim, o kahit anong mga tao, anong klaseng mga tao yan. Mamamatay tao, so ibig sabihin, wala siyang siyasantuhin. Pero ito si Pablo, Saul ang pangalan niya sa una, talagang ang kanyang pinapatay, Kristiyano. Sabi niya nga, yung mga sumusunod sa Diyos, aking papatayin. Ibiglang nadapa. Kakahabol niya doon sa mga Kristiyano, nadapa siya. Ngayon may tinig na nagmula sa langit. Sabi, Saul, 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 bakit mo ako pinag-uusig? Tinanong niya pa, sino ka baga Panginoon? Sino ka baga Panginoon? So, thank you very much. Thank you sa inyo. At panoorin nyo itong video na ito. Padagdag kaalaman na ito sa atin dahil sa mga maling aral at mga maling kautusan na sinusunod at ipinag-uutos ng Roma. Huwag tayong magpasakop sa Roma, mga kapatid. Bakit? Dahil doon sa hula ng Daniel 2, sa ribulto ni Bukidnasor, kung papansinin nyo doon, may bumagsak na isang bato na galing sa bundok. Lumagapak doon sa ribulto. Basag. So, ibig sabihin, ang pinupunto doon, darating ang panahon na yan ang pinakahuling wawasakin ng Panginoon, ang Roma. Maraming salamat.